Isang magandang araw sa lahat. Ako si May, at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas. At sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Ako yung tipo ng babae na bihasa sa gabi, sanay sa liwanag ng disco ball, sa malalakas na tawa ng barkada, sa alat ng tikila sa labi. Pero kahit ganon, hindi ko pinapabayaan ang umaga ko. Kaya kong magparty hanggang alas 3 ng madaling araw. Tapos gumising ng alas 7 para pumasok sa klase. Balance lang. Gabi para sa katawan, umaga para sa pangarap. May barkada ako. Sina Laika, Isa, at Dom. Sila yung mga kasama kong lumalafang ng samgyup pagkatapos ng inuman. Naglalakad pa pajama sa 7-Eleven at sabay-sabay nagkakasya sa isang kama kahit 4 kami. Sila ang pamilya ko sa lungsod. Pero kahit ganon kami kasaya, minsan may mga gabi talaga na parang kulang. Yung parang may hinahanap ka na hindi mo maipaliwanag. At dumating yon, isang gabing Biyernes, sa isang rooftop party sa BGC. Nandoon, kami ni Laika, pareho kaming naka-bodycon dress, naka-high ponytail ako, habang siya naman, red lipstick at heels na parang lalaban ng Miss You. Puro tawa, sayaw, inom. Normal na gabi sana. Pero nang tumigil ako sa gitna ng crowd para uminom ng tubig, dun ko siya nakita. Siya, si Nathan. Nakatayo sa gilid, hawak lang ang baso ng whiskey. Walang kasama, tahimik, pero mapagmasid. Yung tipo ng lalaking hindi mo aakalain na nandun para mag-party. Parang may sarili siyang mundo. Angas. Seryoso. Nakakatunaw ang tingin. Ewan ko ba pero nilapitan ko siya. Hindi ko usually type ang mga tahimik. Mas gusto ko yung masaya. Yung pasok agad sa kalokohan. Pero may humila sa akin papunta sa kanya. Tinanong ko kung okay lang siya. Hindi agad sumagot pero ngumiti. Sabi niya, mas okay na ngayon. At doon nagsimula. Isang baso ng alak ang nasundan ng 2 oras na kwentuhan. Puro asaran, pero may bigat. Parang hindi kami nasa party. Parang may sarili kaming mundo. At nang sinabi niyang ihahatid niya, ako sa baba, hindi na ako tumanggi. Pagdating sa lobby ng hotel, dapat hiwalay na kami. Pero tumigil siya, tumingin sa akin. At mahina niyang sinabi, gusto mo bang umakyat muna? Walang halong drama, walang pangako, walang kasinungalingan. Gusto lang namin ng init. Pagpasok pa lang sa kwarto, hindi na namin kailangang magpaliwanag. Hinubad niya ang suot kong dress na parang kabisado na niya ang katawan ko. Hinalikan niya ako na parang matagal niya na akong pinipigilang halikan. Mainit. Mabigat, malalim, walang arte, walang preno. Uhaw kaming pareho, halik sa leeg, sa balikat, sa tiyan. Habang ang mga kamay niya, mapangahas, matapang, pero may lambing. Hindi ko na maalala kung ilang beses akong napaungol sa pagitan ng gabi. Basta ang alam ko, para akong nalusaw sa mga palad niya. Pagkagising kinabukasan, wala kaming usapan. Walang text kita. Walang ulit tayo. Pero bago siya lumabas ng pinto, tumingin siya sa akin at ngumiti. Sapat na yun para maalala ko siya. Akala ko one-time thing lang. Pero hindi. Nasundan pa. Ilang beses. Minsan sa kotse niya. Minsan sa kondo ko. Minsan sa mga hotel na halos hindi ko na maalala ang pangalan. Wala kaming label. Wala ring rules. Ang alam lang namin,
Pag nauuhaw kami sa isa't isa, andun kami. Para lang kaming dalawang taong naliligaw. Pero tuwing magkasama, nakakahanap ng direksyon, even for just one night. 5 buwan, 5 buwang punong-puno ng gabi. Pero hindi ko inaasahang sa katahimikan ng umaga, dun pala magsisimula ang tunay na gulo. At hindi ko alam na yung lalaking paulit-ulit kong iniwan sa kama, ay siya rin palang magpapaikot ng mundo ko sa paraang hindi ko. Pagkatapos ng bakasyon, balik na naman sa realidad. Tapos na ang mga gabi ng walwalan at kulitan. Kailangan ko na ulit harapin ang mundo ng pagsusulit, thesis at mahabang pila sa registrar. Pumasok ako ng medyo late sa unang klase namin sa isang bagong subject, isang major na ayoko sana pero kailangan. Pagbukas ko ng pinto, natigilan ako. Parang nanigas ang katawan ko. Siya si Nathan. Nasa harap siya ng klase, suot ang dark blue polo, tucked in, may hawak na marker. Kalma, matikas. Yung presensya niya, kahit hindi nagsasalita, nangingibabaw. At ako, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung iiyak ako, matatawa, o tatakbo palabas. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Wala siyang reaksyon, pero ramdam ko ang bahagyang pagkagulat sa mga mata niya. Ako naman, pilit kong pinanatiling normal ang mukha ko habang naupo sa likod. Pucha, anong klaseng kalokohan to? Habang nagtuturo siya, ramdam ko pa rin yung init sa pagitan naming dalawa. Para akong binabalikan ng bawat gabi naming magkasama, yung mga halik niya, sa batok ko yung boses niyang bulong na halos umuukit sa balat ko. Pero ngayon, ibang klaseng tension to. Parang bawal. Parang delikado. After ng klase, tinawag niya ako. May, sa faculty ka muna dumaan. May gusto lang akong linawin tungkol sa requirements mo. Tangina. Ang dami naming kaklase, ako pa talaga? Pagdating ko sa faculty, nakalock ang pinto. Pagpasok ko, kaming dalawa lang sa loob. Tahimik. Pinaupo niya ako sa harap niya, pero hindi niya agad binuksan ang laptop niya. Tinitigan lang niya ako. Matagal. Mabigat. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Ibang-iba sa tono niya kanina, sa klase. Dapat ako ang nagtatanong niyan. Prof? Sabay ngiti kong pilit. Tumayo siya, lumapit sa gilid ko, at sandaling tumigil sa likod ng upuan ko. Ramdam ko ang hininga niya malapit sa batok ko. Parang bumalik ako sa gabi kung saan pareho kaming walang saplot. Yung mga daliri niyang dati kong kinababaliwan. Halos nararamdaman kong dumudampi ulit sa balat ko kahit hindi naman siya humahawak. Hindi ko inaasahan na ikaw pala, Anya, habang dahan-dahang naupo sa desk malapit sa akin. Wala rin ako sa plano mong maging prof. Obviously, sagot ko habang pilit na hindi tinitingnan ang mga mata niya. May problema ba kung ganito ang sitwasyon natin ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Kung gusto ba niyang itigil ang lahat o gusto pa niyang ipagpatuloy ng palihim. Hindi ako sumagot agad kasi ang totoo, ako rin litong-lito. Dati, lahat ng gabi namin, walang halong emosyon, init lang, kiliti, katawan. Pero ngayon, sa bawat titig niya, parang may laman, parang may kahulugan. At mas kinakatakot ko yun kaysa sa posibilidad na mahuli kami. Tumayo siya, lumapit muli, at yumuko sa tabi ng tenga ko. Kung ikaw ang estudyante ko, pwede pa ba kitang maging akin kahit sandali lang? Hindi ko na alam kung anong mas nakakagulo sa isip ko. Ang tanong niya, o ang lakas ng tibok ng dibdib ko nung narinig ko yon. Dapat umatras na ako. Dapat lumayo. Pero bakit parang mas lalo akong hinihila palapit? Paglabas ko ng faculty, para akong bagong gising sa isang panaginip. Pero hindi ito basta panaginip. Totoo ang lahat.
At ngayon, hindi lang katawan ko ang nahuhulog. Pati puso ko, unti-unting sumusuko. At yun ang mas delikado. Pilit kong iniwasan si Nathan pagkatapos ng unang linggong nagkasama kami sa klase. Ayokong makita ang mga mata niyang parang laging may ibig sabihin. Ayokong marinig ang boses niyang bumubulong ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Pero bawat klase, bawat lingon niya sa direksyon ko, para akong nahuhulog ulit sa isang bagay na hindi ko alam kung dapat bang simulan. Lagi akong nakaupo sa likod, pero kahit nasa pinakadulo ako, ramdam ko pa rin ang tingin niya. Minsan, habang nagtuturo siya, hindi ko maiwasang mapatingin sa labi niyang dati kong hinahalikan sa dilim ng mga gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero bawat ngiti, bawat sulyap niya, may dalang init na mahirap takasan. Ayokong umasa, pero bakit parang may sinasadyang init ang mga kilos niya? Parang gusto niyang paalalahanan ako ng mga gabing magkasama kami. At kahit ilang beses kong sinabihan ng sarili ko na tapos na yun, na wala dapat yun sa classroom, mas malakas pa rin ang hatak niya. Isang gabi habang nasa kwarto ako at nagre-review ng readings, may dumating na mensahe mula sa unknown number, pero alam ko agad kung kanino galing. Alam kong gulo ito, pero kung gusto mong pag-usapan, nandito ako. Kasunod ng message, may sinend siyang location. Isang private condo sa Taguig, walang pangalan, walang explanation. Pero alam kong ako lang ang pinadalhan niya noon. Matagal akong nag-isip. Hawak ko ang phone, habang paulit-ulit kong binubura at tinatype ang sagot, hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong nagbibihis, sumasakay ng Grab, at kumakabog ang dibdib. Pagdating ko sa unit, binuksan niya agad ang pinto. Tahimik siya. Tahimik din ako. Pero sa loob ng ilang segundo, nagkaintindihan kami ng walang salitang lumabas. Hinawakan niya ang kamay ko, hinila papasok. At sa bawat hakbang palapit sa kama, unti-unti kong kinalimutan ang tama at mali. Mainit ang bawat halik. Mabigat ang bawat hinga. Parang gusto naming burahin ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng kwarto. Para kaming dalawang taong sabik na sabik sa isa't isa, kahit alam naming bawal. Hinayaan naming lamunin kami ng gabi, ng init, ng damdaming hindi maipaliwanag. Pero pagkatapos, habang nakahiga ako sa dibdib niya, bumigat ang hangin sa paligid. Tumigil siya sa paghaplos sa buhok ko at bumulong. May, kailangan mong malaman. May asawa ako. At may anak. Parang tumigil ang oras. Napatayo ako. Di ko alam kung magwawala ako, iiyak, o tatakbo palabas. Hindi ko alam kung mas masakit ba yung pagtataksil o yung katotohanan kahit ganon. Gusto ko pa rin siyang hawakan. Simula pa lang, alam mo bang nilaro mo lang ako? Bulong ko habang nanginginig ang boses ko. Hindi kita nilaro. Sagot niya. Pero sinaktan kita. At alam kong hindi sapat ang sorry. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsay naging lihim kong ligaya. Ngayon ay nagdudulot ng sakit na hindi ko alam kung kaya kong itago. Gusto kong umalis. Gusto kong lumayo. Pero ang totoo, gusto ko pa ring manatili. At dun ko na-realize, mas malala pa pala ang kalaban kapag sinubukan kong lumayo. Hindi na ako tumatambay sa school ng matagal. Hindi na rin ako pumapasok agad sa klase ni Nathan. Kapag nagsasalita siya sa harap, pinipilit kong hindi siya tignan. Pero kahit ganon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa paligid ko. Parang kahit saan ako tumingin, may paalala ng mga nangyari sa pagitan namin. Gabi-gabi, binabalik-balikan ng isip ko yung gabing sinabi niyang may asawa at anak na siya. Gusto kong magalit. Gusto kong isumpa yung lalaking minsang pinaniwalaan ko. Pero bakit ganon? Sa halip na galit, ang nararamdaman ko ay isang uri ng pananabik.
Isang pangungulila na hindi ko maipaliwanag. Nagsimulang magparamdam si Gab, isa sa mga kaklase ko. Matagal na raw niya akong gusto, pero hindi siya makahanap ng tiyempo. Magaan siyang kasama, palatawa, maalaga. Inaya niya akong kumain sa labas. Sabay naming tinapos ang group paper. Sinasamahan niya akong mag-aral kahit di siya kasali sa klase ni Nathan. Tinanggap ko siyang kasama. Sinubukan kong bigyan ng puwang ang ibang posibilidad. Pero kahit anong effort ni Gab, kahit anong ngiti niya sa akin, si Nathan pa rin ang laman ng isip ko. Kapag hinawakan ako ni Gab, hinahanap ko yung init ng kamay ni Nathan. Kapag nakatingin, siya sa akin hinahanap ko yung tingin na parang kaya akong lasunin ng halik lang. At pag dumampi ang labi niya sa pisngi ko, pakiramdam ko may mali, may kulang. Napansin ni Rina ang pagbabago ko. May, parang hindi ikaw yan lately. Bakit parang ang bigat-bigat mo? Si Nathan pa rin ba yan? Ayokong umamin, pero ramdam niya. Sabi niya, alam kong hindi madali, pero kung paulit-ulit mo na lang siyang binabalikan, kailan mo ipaglalaban yung sarili mo? Tumango lang ako. Hindi dahil naiintindihan ko, kundi dahil alam kong tama siya. Pero isang gabi, bumuhos ang ulan habang nasa labas ako. Naiwan akong mag-isa sa coffee shop, hindi sumipot si Gab sa date namin. Nag-text ako kay Rina pero wala siyang sagot. At sa isang sandali ng kahinaan, nag-message ako kay Nathan. Pwede ba kitang makita? Wala pang 5 minuto, nag-reply siya ng address. Pagbukas niya ng pinto, wala kaming sinabi. Basang-basa ako, nanginginig, pero mas nanginginig ang damdamin ko. Lumapit siya, dahan-dahang tinanggal ang jacket ko. Hinila niya ako papasok. Mabilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa ginaw, kundi sa alam kong mangyayari. Mainit ang yakap niya, mainit ang labi niya. Wala nang paliwanag, wala nang tanong. Hinayaan naming lamunin kami ng gabi, ng pagkauhaw, ng damdaming hindi na kayang itago. Bumigay ako, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa totoo, na sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, siya pa rin ang katawan kong hinahanap. Pagkatapos, habang pareho kaming tahimik, nakatingin sa kisame, ramdam ko yung bigat. Hindi na ako sigurado kung sakit ba yung nararamdaman ko o kasiyahan na may halong hiya. Sa gitna ng apoy, minsan hindi mo na alam kung lumalaban ka pa ba o tuluyan ng sinusunog ang sarili mo. Ilang araw akong hindi pumasok. Hindi ko kinaya. Hindi lang si Nathan ang iniiwasan ko. Pati sarili ko, hindi ko na rin maintindihan. Sa bawat salamin na tinititigan ko, hindi ko nakilala yung babaeng nandoon. Hindi na siya yung dating may napalaban, laging nakasmile, laging on the go. Parang unti-unting nauupos ang apoy ko at ako mismo ang sumisindi sa sarili kong pagkasunog. Nagsimula akong magsulat. Wala akong ibang mapagsabihan, kaya ibinuhos ko na lang sa papel ang lahat. Sabi nila, pag sinusulat mo raw ang nararamdaman mo, mas nauunawaan mo kung saan ka nasasaktan. Tama nga. Mae, sulat ko. Anong nangyari sa'yo? Akala mo ba noon, kaya mong makipaglaro ng hindi nasasaktan? Akala mo ba, kaya mong hawakan ng init ng hindi mapaso? Inisa-isa ko sa journal ko ang mga tagpong bumago sa akin, mula sa gabing unang nagtagpo ang mga mata namin ni Nathan, hanggang sa gabing inangkin namin ang isa't isa sa katahimikan ng dilim. Akala ko dati, katawan lang ang naaapektuhan sa ganitong relasyong walang pangalan. Pero habang tumatagal, puso ko na pala yung unti-unting tinatabas. Tinatanong ko ang sarili ko, lust lang ba to? Pagnanasa lang ba to sa lalaking bawal? Pero kung ganun, bakit ang sakit? Bakit parang may parte sa akin na gustong paniwalaan na baka may naramdaman din siya? Baka ako rin ang iniisip niya sa gabi. Baka kahit saglit, ako rin ang pinipiling saktan
para lang masabing hindi siya ganun ka-perfectong tao. Pero baka rin, ako lang to. Baka ako lang ang nagbuhos ng damdamin, habang siya, tinuring lang akong pahinga mula sa bigat ng pamilya niya. Isang sikreto sa pagitan ng 4 na pader. Isang katawan sa gabi, pero hindi kailanman puso sa liwanag. Doon ko na-realize, baka mali ako. Baka maling pinaniwalaan ko na ako ang may hawak ng sitwasyon. Na ako ang may kontrol. Pero hindi na ako sigurado ngayon kung kailan nagsimulang lumalim ang lahat. Hindi ko na rin alam kung kailan ko sinukuha ng sarili kong mga prinsipyo para lang maramdaman muli ang halik niya, ang bisig niyang kay higpit, at ang init na pilit kong isinusumpa pero hinahanap-hanap pa rin. Minsan, akala mo kaya mong idaan sa laro ang lahat, pero darating talaga yung araw na mapapaisip ka. Ano ba to talaga? Laro lang ba? O pagmamahal na ipinanganak sa maling pagkakataon? Tahimik ang gabi. Walang ingay sa kwarto. Pero sa loob ko, ang dami kong gustong isigaw. Ang dami kong gustong ipaglaban. Pero mas pinili kong manahimik. Dahil hindi lahat ng bagay kailangang ipaglaban. Kahit masakit. Kahit mahal. May, kailangan mong malaman to. Napatigil ako sa pagkagat sa straw ng milk tea ko nang marinig ko yung tono ng boses ni Rina. Hindi ito yung usual niyang kwelang boses. Ito yung tipong sinabayan ng malalim na buntong hininga. Parang pinipigilan ng sarili para hindi masyadong masaktan sa sasabihin. Alam mo ba kung sino talaga si Nathan? Napakunot ang noo ko. Siyempre, alam ko. Professor ko siya. Kalaguyo ko. Lihim na kalandian na naging komplikadong damdamin. Pero iba ang tinutukoy ni Rina. Naging boyfriend siya dati ng pinsan kong si Ate Lian. Matagal din sila. High school, palang si ate. Sinuyo na siya ni Nathan. Akala nga ng lahat, sila na talaga ang magkakatuluyan. Until nabuntis si Lian. Parang biglang tumigil yung mundo ko. Hindi dahil sa kwento lang, pero dahil sa sunod niyang sinabi. Pero hindi si ate ang mahal niya, May. Never naging siya. Nathan stayed out of duty, out of guilt. Kasi pinanindigan niya yung anak. Pero hindi yung babae. Alam ko kasi nakita ko. Naramdaman ko. Gusto kong sabihin na hindi totoo yon. Gusto kong i-defend si Nathan. Pero sa loob-loob ko, bumubuo na rin ng kahulugan ng lahat. Yung mga titig niya sa akin sa klase. Yung mga pagkakataong akala ko, ako lang ang nakakapansin ng tension sa pagitan namin. Baka hindi pala ako nag-iisa. Naaalala mo yung unang gabi natin sa BGC? Tanong ko bigla kay Rina. Ikaw ang nagyaya sa akin, diba? Tumango siya, mahina. Dahil nakita ko kung paano ka tinitingnan ni Nathan. May, hindi kita binigay sa kanya, ha? Pero nakita ko yung gutom sa mga mata niya. Hindi yun, basta tingin lang ng lalaking trip ka. Para siyang may hinahanap. Tapos bigla kanyang nakita. Hindi ko alam kung anong mas nakakagulo. Ang katotohanang may asawa siya. Pero hindi niya mahal. O ang posibilidad na ako yung taong gusto talaga niya? Pero anong silbi kung gusto niya nga ako? Nasa isang relasyon siya na pinanindigan niya. May anak silang umaasa. At ako, isang babae lang na dumating sa maling oras, maling lugar. Pero, tama ang pakiramdam. Gusto kong magalit. Gusto kong makaramdam ng galit kay Rina dahil ngayon lang siya nagsabi. Pero paano kung siya lang din ang pinipilit buuin ang mga sirang bahagi ng kwento? Hindi kita sinabihan agad kasi alam kong may mararamdaman ka. Ayokong masaktan ka lalo. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may sumisikip. Parang lahat ng mainit na gabi namin ni Nathan. Biglang lumamig.
Hindi dahil wala na yung init, kundi dahil ngayon, may liwanag ng sumilip sa dilim na pinili kong pagtaguan. Pilit kong tinatanggap yung katotohanang matagal nang nariyan, pero ngayon ko lang talaga hinayaan pumasok sa puso ko. Hindi ako ang una. Hindi rin ako dapat naging dahilan. Pero ako yung pinili niyang tingnan ng may pagnanasa at lungkot. At sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung dapat ko bang maramdaman ang sakit o ang sakit pa rin ay dahil gusto ko siyang piliin. Kahit alam kong hindi ko na kayang tiisin. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Na kaya kong itago ang damdaming matagal nang sumisigaw sa loob ko. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko, habang tinatype ang mensahe ko kay Nathan, pinindot ko pa rin ang send. Magkita tayo. Kailangan nating mag-usap. Tahimik ang gabi nang magkita kami sa parking lot ng isang lumang building sa Ortigas. Walang masyadong tao. Wala ring makakakilala. Eksakto lang para sa 2 taong pilit nagtatago, pero ubod na ng gulo sa loob. Tumigil ako sa tapat niya. Walang salita. Walang ngiti. Diretso sa mga mata niya. Bakit mo ko pinasok sa ganito? Tanong ko. Halos pabulong. Pero may halong galit at sakit. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin na para bang hinihintay niya akong sumabog. May bulong niya, sabay hinga ng malalim. Alam mo bang, handa na akong umalis? Nanigas ako. Anong ibig mong sabihin? Handa na akong iwan ng lahat. Si Denise, ang bahay, ang buhay ko na punong-puno ng dapat at kailangan. Pero, umalis ka. Tila may sumampal sa puso ko. Ako ang umalis? Halos pasigaw kong tanong. Hindi ko nakita sa'yo yung lalim na gusto kong maramdaman. Parang masaya ka na sa kung anong meron tayo. Puro init, puro tago, puro laro. Ayokong maging mali ka lang. Gusto kitang piliin, May. Pero hindi ko alam kung gusto mo ring piliin ako. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Pero hindi dahil sa saya. Dahil sa takot. Dahil sa realization. Ako pala ang pumigil sa sarili ko. Ako pala ang hindi lumaban. Anong gusto mong sabihin? Na ako ang dahilan kung bakit ka nanatili sa relasyon na hindi ka na masaya? Tanong ko. May halong paninisi at panghihinayang. Hindi. Ang sinasabi ko lang, kung nakita ko lang sa'yo na handa ka ring panindigan to, baka matagal na akong lumaya. Napayuko ako. Hindi ko alam kung iiyak ako, tatawa o sisigaw. Ang bigat-bigat. Nagpigil ako, Nathan. Natakot ako. Akala ko kasi laro lang talaga to. Na ako lang yung nahulog. Na ako lang yung babagsak at masasaktan. Kaya hindi ko sinabi. Hindi ko ipinakita. Tumango siya, marahan. Lumapit. Hinawakan ng kamay ko at doon ko naramdaman na totoo lahat ng sinabi niya. Na hindi lang katawan ang uhaw niya, kundi ako. Ako mismo. Hindi pa huli ang lahat. Bulong niya. Pero kailangan mong sabihin sa akin, anong gusto mo, May? Tumingala ako sa kanya. Sa mga matang ilang beses ko nang nilimot. Pero bumabalik palagi. Gusto kita. Sagot ko. Pero hindi ko alam kung kaya kong sirain ang buhay ng ibang tao para lang maging masaya. Binitiwan niya ang kamay ko. Tumango ulit. Sapat na yon. Salamat sa totoo. At sa gabing yon, kahit walang halik o yakap na nangyari, ramdam ko ang pinakamalalim na paglalapit namin sa damdamin, sa katotohanan, at sa gulo ng mundong pilit naming binabalanse. Walang mas mahirap sa paglalakad palayo sa taong minsan mong minahal
lalo na kung hindi mo siya minahal ng basta-basta. Pero minsan, kahit may nararamdaman pa, kailangan mong piliin ang sarili mo. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami ulit nagkita ni Nathan. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil pareho naming alam na hindi sapat ang pagmamahalan kung mali ang panahon. Ilang araw pa lang ang lumipas, balita agad sa buong department. Nag-resign si Sir Nathan. Tahimik, walang paalam. Bigla na lang nawala. Ang sabi, lumipat daw ng province. Mas gusto raw ng tahimik na buhay. Pero ako, alam kong ginawa niya yon para sa akin. Ayaw niyang makasagabal sa pangarap ko. Ayaw niyang masira ang pangalan ko. At higit sa lahat, alam niyang ako na mismo ang pinipili ang direksyon ng buhay ko, kahit masakit. Na-realize ko, hindi pala lahat ng mahal ay kailangang ipaglaban. Minsan, mas mahalagang piliin ang tamang panahon. Dahil kahit gaano ka pa, kasigurado sa nararamdaman mo, kung mali ang pagkakataon, masisira lang kayong dalawa. Madalas ko pa rin siyang naiisip tuwing umuulan. Tuwing gabi, tuwing may professor akong napagkakamalang siya. Pero hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito sobrang sakit. Parang peklat na lang, hindi na sugat. Si Gab, yung dating nilalapitan ko para sana makalimot, naging mabuting kaibigan. Si Rina, mas naging tapat at mapagmatsyag. At ako, mas tahimik na, mas kontento, mas marunong nang pumili ng laban. Isang gabi, habang nagre-review ako para sa finals, nag-vibrate ang phone ko. Isang text lang, galing sa numero ni Nathan. If ever dumating ang araw na pwede na tayo, I'll be waiting. Hindi ako sumagot. Wala na akong kailangang sabihin. Dahil sa oras na yon, sapat na yung alam kong may taong handang maghintay, kahit hindi ko siya maipangako. Sa paglipas ng panahon baka magtagpo ulit kami, baka hindi na. Pero ang mahalaga, natutunan kong piliin ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. At ang tunay na pagmamahal, hindi kailangan laging masaya. Minsan, sapat na yung totoo. Ang buhay ay parang isang libro na puno ng mga pahina ng kwento. Bawat isa mayroong mga pagsubok, tagumpay, at aral. Akala ko, ang kwento ko ay magtatapos sa isang eksena ng masalimuot na pag-ibig. Isang pag-ibig na puno ng sakit at ligaya, ng mga pagkatalo at pagkapanalo. Ngunit natutunan ko na ang mga pahina ng buhay ko ay hindi palaging nakasulat ayon sa plano ko. Ngayon, pagtingin ko sa nakaraan, wala akong pagsisisi. Hindi ko naranasan ang perpekto, pero naranasan ko ang totoo. At sa bawat hakbang ko, natutunan kong mahalin ang sarili ko bago ang iba. Dahil walang tamang pagmamahal kung wala kang matibay na pundasyon sa sarili. Si Nathan, may mga alaala kaming hindi ko makakalimutan. Ang mga titig niya, ang mga gabing puno ng init, ang mga salita na parang mga pangako sa hangin. Pero natutunan ko na hindi lahat ng pangako ay kailangan tuparin. Ang mga pagkakataong iyon ay tumulong sa akin upang makilala ko ang mas malalim na bahagi ng sarili ko. Ang mga bagay na hindi ko alam noon, na ako pala ay kayang magpatawad, kayang magpatuloy, at kayang maghilom. Hindi ko alam kung darating pa ang araw na magtatagpo kami muli o kung maghihintay siya gaya ng sinabi niya. Pero ang alam ko, handa na akong tanggapin ang lahat ng aspeto ng aking buhay. Maging ang mga hindi inaasahan, ang mga hindi ko planong mangyari. Saka ko lang na-realize na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga magagandang kwento. At ito ay ang mga hakbang na ako ang nagdesisyon para sa aking sariling kapayapaan. Sa huli, natutunan ko, hindi ko kailangan ng perpektong kwento upang maging buo. Ang mahalaga ay natutunan ko
kung paano magpatuloy at magbigay halaga sa bawat hakbang. Hindi ako natatakot sa hinaharap dahil natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay ay ang yakapin ng sarili. At ang lahat ng kwento ko, pati ang mga sugat at paghilom nito, ay bahagi na ng aking paglalakbay. At sa bawat hakbang na tatahakin ko, sigurado ako na may bagong kwento na magsisimula at mas matatag na ako para harapin ito. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa kwentong ito. Minsan ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang liko at pagkakataon. Pero sa bawat hakbang, may mga aral na natutunan. Huwag kalimutan, anuman ang mangyari, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa ating sarili. Hanggang sa muli, mga kasirin.